nagustuhan ng bata dahil ang aking tinuturoan and also kahit na busy siya at malayo ay gusto niya pa rin itong ginagawa ang pagbabasa at nakikita ko talaga na willing siya na mag-gain pa ng knowledge. Ang realization ko as a future teacher ay dapat na may pasensya ka sa pagtuturo dahil para mas makasunod or mas matuto pa ng maayos yung estudyante mo dahil alam naman natin na minsan yung mga teacher ay mahaba talaga yung kanilang mga pasensya para mas maturuan nila ng maayos yung kanilang mga estudyante pagdating sa mga gawain or sa mga activities na gagawin sa school. Ang naging reflection ko naman sa aking pag-tutor, sa aking tuti ay yung sa una, mahirap siya talaga pero habang tumatagal, dun mo marirealize na yung tinuturuan mo or yung chinututor mo ay mas nakakasunod na siya sa context ng binabasa at mas naiintindihan na din niya yung mga salita or yung nilalaman talaga ng kwento. During sessions, I observed that Noel demonstrated a strong willingness to learn and participate. I noticed that Noel's curiosity helped them understand complex concepts. I adapted my teaching approach to meet Noel's needs by using a visual aids and breaking down problems into manageable steps. This seemed to boost Noel's confidence and improve their understanding. Some areas where Noel shown growth include improved problem-solving skills and increased independence. So, however, Noel still requires support with reading. My reflection of my tutees reading journey has been marked by significant progress and notable challenges. Initially shy, struggle with fluency, limited comprehension. However, with consistent practice and determination to learn, I have seen improvements in reading speed, vocabulary acquisition, comprehension skills, and he has been able to confidently read aloud. Struggle with correctly identifying the main idea in a complex paragraph. Areas that still need attention include phonic skills, decoding multi-syllable words, understanding complex sentence structure. His engagement with reading materials has varied. He shows greater enthusiasm for I have retitled The Singa, with its associated lessons, fictional stories, non-fiction articles on a specific topic. To further improve his reading skills, I plan to include more interactive activities, introduce a variety of reading materials focused on vocabulary building through contextual cues. Overall, his progress is encouraging, and with continued support and appropriate instruction, I am confident he will continue to develop strong reading skills. I am Appleby Gargabite. So, good day ma'am. From the sessions that we made with my tutees, bilang tutor niya, ang realization ko base sa kanyang performance sa pagbabasa ay nakita ko naman na na-improve ito, at sa mga session na aming ginawa, doon ko napatunayan na may pagbabago sa kanyang reading skills. So, lalo na sa kwento, dahil sa mga session na aming ginawa, mas naging familiar siya sa kwento at mas lalo siyang naging familiar sa mga words na may kinalaman sa kwento. Ang realizations ko bilang isang future teachers ay alam naman natin na ang mga teachers ay maraming trabaho or yung sinasabi nilang workload, pero ay kung gusto natin na makita or mas matutukan natin yung mga students natin ay
bigyan natin sila ng kaunting panahon na sa ganun ay malaman natin kung ano pa yung mga needs or yung mga kailangan ng mga estudyante natin sa kanilang learning development. So as a future teacher ay ang word na konting oras para sa ating mga students ay mahalaga dahil dito natin makikita or mailalaan kung ano nga pa ba yung mga kailangan nating improve, lalo na sa mga performance ng mga ating mga estudyante. Isa siya sa mga napili na tuturuan na magbasa sa inyo. Maraming salamat, ma'am. Ako si Marisol Nabergas, pamangkin ko si Iya Asuncion na pinagbabasa ni Jindel Hipina. Nakakatulong ang kanyang pagbabasa kahit papaano. Oo, ito ay nagkaroon ng kanyang pag-unlad dahil sa kanyang pag-iisip at kanyang kakayahan. Merong nagbago sa kanyang pagbabasa na sa mga malalalim na salita. Napabilis nito ang pagbabasa ng aking pamangkin. Pinapasalamatan ko rin si Jindel dahil sa kanyang pagtulong at sa binigay ng kanyang oras. Dahil sa kanya ay napalawig ang pag-iisip at pagbabasa ng aking pamangkin. Ano ba yung masasabi mo na sinututor ko si Leleng? Tinuturuan ko siya magbasa, magsagot din. Maganda naman para matuto siya sa mga pagtututor para makatulong naman sa iba. Yan lang ko. Oo. Sa napapansin niyo, Uncle Ikwan, may progress ba siya na gumagaling siya ganun? Oo naman. Siyempre. Basta matuturuan mo ng mabuti ang progreso rin ng ang pagtuturo mo sa kanya para makatulong din sa iba. Yan. Ang yung pagtuturo. Ano? Oo. Yun lang po. Oo. Yun lang ang kala. Ayun na ba? Yun lang ka. Sa mga nakalipas na pag-tutor sa pamangkin mo, mayroon ka bang napansin na pagbabago o paglago sa paraan ng pag-aaral ng iyong pamangkin? Meron naman. Medyo bumili siya magbasa, gumaling siya magsulat. Pero ngayon, wala na silang pasok. Meron pa rin time na nagsusulat at nagbabasa siya kasi sabi niya, kailangan pa rin niyang hasain daw yun dahil daw sa mga tinuturo mo. Kasi kapag na-stop niya yun is nahihirapan na naman siyang mag-cope up o mag-cope na yun dun sa mga bagay na natutunan niya o mga pagkakataon na kaya niya pang palaguin yung kaalaman niya doon sa mga bagay-bagay na pwede niya pag-aralan. Ang nakitaan ko namang kahinaan ng iyong pamangkin ay ang pagbasa at pagbigkas ng mga salita. Ito yung kailangan natin i-improve sa kanya para mas lalo siyang maging bihasa sa pagbabasa or pag-pronounce ng mga salita. Okay lang ba kinyayo or mapabanak bang nag-istorbo kayo ba kanya? Okay lang ba kanya?